ang tanong natin sa kanya, sa kalagayan ni Marcos Jr. Brother Oliver, mayroon bang umiiral na undeclared instruments of martial law, selective but targeted, bilang abogado at bilang bahagi dati ng Armed Forces of the Philippines, si Attorney at Brigadier General dati sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si Attorney Ber Garcia. Yes. Then, kasunod, si Tatay Rani Ludovica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Garcia. Kilala niyo naman ako. Ako po ang National President ng UPI. Paliwanag ko lang po na hindi po bago sa UPI yung panawagan na magkaisa. Sapagkat kami gusto naming matuto sa ating kasaysayan na kaya tayo nasakop ng Kastila sa loob ng 300 taon ay dahil ang ating struggle ay hiwa-hiwalay. Hindi po tayo nagkakaisa, kaya hindi natin kayang talunin yung ating common enemy. Ganun po ang situation natin ngayon. We have a common enemy. Hindi po tayo nagkakaisa. Kaya ang panawagan po namin sa UPI, magkaisa na po tayo, kaya ang tawag namin, isang laban. Basta po ang laban ay sa pananagutan, basta po ang laban ay sa katotohanan, basta po ang laban ay katarungan, sasama po kami dyan. Kaya po makikita nyo po sana kami doon sa White Ribbon Rally. Except that nung makita namin yung nasa stage, hindi totoo to. Kasi yung nakaupo doon sa stage, hindi katotohanan ang hanap nun. Hindi pananagutan, hindi katarungan. So, nag-withdraw kami. Hindi na kami nagpakita. Pero kahit sino po ang manguna, sasama kami basta ang laban, katarungan, katotohanan, pananagutan. Maraming salamat for that clarification, General Ver Garcia. Kaya po kami nananawagan, sana magkaisa na po tayo, sama-sama po tayo sa laban at nang magkaroon na po ng tuldok ang lahat ng ating mga paghihirap. Gusto ko pong ipaliwanag din na kami sa UPI, karamihan, kung hindi man po lahat, dating Marcos loyalist. Ako po, defender po ako, fighter ako, talagang pinaglaban ko ang Maharlika Fund sa New York, sa New Jersey, dahil sabi ko mga Pilipino, kayo pa ang sisira, paano magtatagumpay kung kayo mismo ang sisira, ito'y para sa ating mga kababayan. Hindi, sabi nila, nanakawin yan. Totoo pala. Sa totoo lang, yung amain ko na talagang hindi naniniwala, hindi na kami nag-uusap dahil kay Bongbong. Dahil sa pagtatanggol ko kay Bongbong, dahil sa pagtatanggol ko. Kasi naman para sa akin, kaya ako pinagtatanggol, Pilipinas, Pilipino. Bakit ako humiwalay? Kami po sa UPI, ang paninindigan namin ay ang pagtatanggol, pagsunod, at paggalang sa ating saligang batas. Kapag ikaw po ay nagpadala ng Pilipino sa ibang bansa, pag ikaw ay nag-abandona ng Pilipino sa ibang bansa, hindi mo na ako kakampi. Magkaaway na tayo. Isipin nyo, sinuko natin ang dati nating Pangulo. Simbolo ng ating pagkatao ng Pilipino. Hindi man yan na-demanda dito sa Pilipinas, hindi man yan. Pagkatapos doon mo pahahatulan sa mga banyaga, sa mga dayuhan, bakit sila lang marunong ng hustisya? Tama! Bakit walang nagdemanda rito? Sabi nila, kasi hawak niyo korte. Panahon na ni Bongbong nung pinadala sa doon na hindi pa rin gumagana ang korte natin nun. The ICC is complementary only when justice in the country is failing. Failing ba tayo? Yung 15 maestrado ng Supreme Court, puro magnanakaw at walang wendang tao. Magagaling po yung 15 yun. Matatagal lang magsulat. Yan po yung, kaya nananawagan tayo ngayon, ang sinasabi natin, siya ay magsusona, second to the last SONA, if not the last. Ang ina-expect lang, dahil alam po ninyo yung araw, basta may SONA, people are excited.
Yes. Di po ba? Ano kaya ang sasabihin ng Pangulo? Lahat makikinig. Talagang sinasantabi lahat ng trabaho para lamang mapakinggan ang 1 oras, 2 oras na State of the Nation address ng ating Pangulo in excitement to learn, to hear anong nangyari, anong ginawa mo, how are you going to bring us to prosperity. Ngayon po ba excited pa kayo? Hindi! Curious. Ano na naman kayang kasinungalingan na sasabihin nito? Tama. Ano na naman kayang pambobola sasabihin nito sa amin? Kasi wala naman po siyang sinabing totoo. Hindi po ako naninira sa kanya katotohanan lamang po. Mahiya naman kayo. Nahiya pa sila. Hindi, mga Hanggang ngayon, walang hiya. nahihiya pa sila sa atin. Hindi! Marami ng pinangalanan. Kinasuhan ba nila? Yung mga nagpangalan, kinasuhan na nila. Kinulong na nila. Kinulong. So yung tanong mo kanina, meron bang gumagana, ano ba tayo, meron bang undeclared martial law? Para pong meron. Dahil wala naman tayong kalayaang magsalita. Oo, kinakasuhan. Meron po ako nakausap na na mga government employees, guro. Sabi nila, sir, marami kami gusto sana naming sumama sa rally. Kaya lang, bawal. Bawal. Bakit bawal pagka nasa gobyerno ka? Bakit bawal hindi ka na pwedeng magsalita? Bakit bawal hindi ka na Pilipino? Pinaliwanag ko yan nung minsan doon sa aking post, yung sinasabing non-partisanship. Pag non-partisan, pwedeng magsalita, kaliwa o kanan, pwede mong sabihin. Pagka pinigilan mo na pintasan yung kaliwa o pintasan yung kanan, partisan ka na. May pinapanigan ka na. A non-partisan atmosphere is neutral. Pwede natin pag-usapan, bakit ganito, bakit gano'n. Sa kampanya, sa eleksyon, bawal ang partisanship, nasa batas yan. Pero halalan ba ngayon? Hindi. Napansin ba ninyo yung mga pulis doon sa Canada? Nung inaaway si Claire, you go ahead, you talk, it's your freedom. This is a free country. Ganun talaga dapat tayo. Lahat ng lumalaban, kinasuhan na, kinulong na, ginawa na ng kung ano-ano mga hindi katotohanang mga demanda. Ako po, kami po, sa darating na SONA, ang amin lamang inaasahan, trust. Restore trust. Ano kaya ang gagawin, sasabihin ng Pangulo para maibalik niya ang tiwala ng taong bayan sapagkat right now, negative. Yung huli nakita ko, negative 27 pero I think he has reached negative 30 something sa Pulse Asia at sa SWS. Negative 31. See? Negative 31 ka, samantalang yung dinidemanda mo, yung gusto mong i-impeach, tumataas ang popularity habang lumalapit sa eleksyon. Sige, tagalan nyo pa ang impeachment. Lalong nagsisimpatya ang tao. Tama po si Atty. Luna Kami nila Atty. Jing. Kung natuloy yung impeachment na ginawa namin, yun, hatak-hatak niya. Isang maletang ebidensya. Kinuha po namin talaga yun para pagka inilahad namin, hindi kayo mabobore katulad ngayon. Boring Boring. Because you are trying when there is nothing. Tama. See, hindi Pero kung napagbigyan kami, ay naku. Pagpresenta ni Atty. Luna ng mga ebidensyang kinuha namin sa Kongreso at sa Senado, ay ayos. Sa Senado, pagkakuha namin ng ebidensya, bakit daw pinayagan, pinalitan yung tanggal yung tao. Yan nagbigay sa amin. May demokrasya pa ba? Yun, hello. Alam po ninyo, pag ang tatlong sangay ng gobyerno nagkaisa-isa na, executive, legislative, and the judiciary, plus the fourth estate, The media. wala na tayong demokrasya. Democracy is dead. Kaya palakpakan po natin ang ating Yes! mga kasamang matatapang. Mabuhay! Sila na lamang po ang naglalahad ng katotohanan para sa ating lahat. Kung wala sila, hindi madidinig ng buong bansa. Tama po kayo. Okay. Salamat mga independent vlogger. Restore trust.
Sabi ng Amerika, we will dismantle the ICC brick by brick. And we will call upon the people, the countries that we support to do the same. Gusto kong madinig kay Presidente Marcos sa SONA sa Lunes, ano ang gagawin ng Pilipinas? Yun. Ano, nasaan ang stand ng Pilipinas doon sa panawagan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, demolish the ICC. Gusto ko pong malaman yan. Gusto kong makita yan. Flood control. Gusto ko pong makita yung talagang mga malalaking tao. Speaker Romualdez. Yes. Yung mga in-identify na tumanggap ng maleta. Gusto ko po makitang kasuhan. Gusto ko rin pong makitang arestuhin nila at magtaas ng kamay na nakaposas. Na-aresto na po ako sa wakas. Lalo na si Romualdez. Yan. Tapos gagawa sila. Sasabihin nila si ganito state witness, si ganon state witness. Lahat po yun panloloko. Pero ganito po ang maganda sa panloloko nila. Tayo po, hindi na tayo naniniwala, hindi na tayo naloloko. Ang naloloko na lamang po nila, yung mga taong adik sa kasinungalingan nila. We agree. So lahat po ng ginagawa nilang panloloko at pagsisinungaling doon sa mga nauuto pa nila. Kayo pang gumising or yung mga nakikinabang. Inubos ninyong ninakaw ang pera tapos ngayon mangungutang kayo, ganun din karami para maponduhan yung mga project na dapat nagawain. Exactly. Gusto ninyo mag-imbestiga, buksan natin yung ganito, yung ganon. Katulad yan, tinatarget nila si Senator Alan. Eh bakit hindi kayo mag-imbestiga doon sa Ilocos Norte na makita natin kung anong klaseng flood control ang natapos doon? Trust, Mr. President, nag-aantay ang taong bayan, ano ang gagawin mo para mabawi ang tiwala ng bayan? Ano ang gagawin mo sa tao mo na naninikil ng kalayaan ng tao na katulad ni Direktor Matibag? Di ba dapat mag-resign yan? Di ba dapat tanggalin yan? Tanggalin si Matibag. Tanggalin si Matibag. Si Boying palayasin. Si Matibag. Tanggalin si Boying palayasin. Yun ang mga salot ni Marcos. Sino yung isang sinabi mo? Boying. Yes. You know why? Ako personally, pinapanawagan ko na mag-resign si Boying. Number one to me, he did not qualify to that position. May kaso si Boying eh. And that disqualified him. Anong ginawa ng magiging bata niya doon? Inandakit yung kaso. Pati yung ibang mga kasabayan na andakit o asa na due process doon. Paano na yung mga complainant ng mga ibang kaso? Paano na ngayon yung complaint sa kanya? Na inandakit tapos siya naupo doon. So in the first place, he did not qualify. To me, he did not qualify. Yun po ang aking personal stand. With all due respect to him, he did not qualify. Hindi rin siya nag-qualify because his sense of justice. Alam ko, 5 minutes. Sabi ko sa'yo, hindi kasi. Babalik ka. Sabi ko sa'yo, hindi kasi. Kasi pag nagtalumpati po ako, talagang ang limit ko lamang 5 minutes and 1 hour. Pero babalik yan si General Ber. Ganito po. Ginraduhan namin si Presidente on 4 aspects. Yung EPIC na tinatawag namin. EPIC. E for economy, bagsak siya. P for peace and order, bagsak siya. Kami nung nag-usap kami ng aming mga kasamahan, hindi ko nababanggitin, basta, on infrastructure, zero. Meron bang napagawa si Presidente Marcos on infrastructure? Zero yan sa amin. May promise siya, build better, di ba? More and better. Pagkatapos sa governance, in all these 4 aspects, bagsak siya. So we'd like to hear Mr. President address these issues. Tingnan natin kung meron ka pang magagawa sa natitirang 2 taon if you still have 2 years. Mga kababayan, maraming salamat. Mabuhay! General Ber Garcia!
abogado na, general pa ng taong bayan. Tatay Rani, we would like to invite you on stage. And everybody please stand up para po